At kaugnay sa rehabilitasyon sa Tacloban City, makakapanayam natin sa linya ng telepono si NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido Jr. Magandang umaga po, Major Balido. Magandang umaga, Cara, and magandang umaga rin sa ating mga televiewers. Okay, sir. Unahin po natin yung bagyong Basyang na nanalasa po kamakailan lamang. Kumusta po ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao kasunod po ng bagyong ito? Well, si Basyang po ay unti-unting humihina pagkatapos niya pong mag-landfall at baybayin itong mga isla ng Visayas. So, may mga napaulat po tayong mga binaha, nagkaroon ng landslide, but generally po ay hindi po nagbigay dulot ng malaking pinsala itong si Bagyong Basyang. Pero po meron po tayong naitala na 6 na patay, sir. Tama po kayo, may 6 na patay, 2 po ay biktima ng pagkakuryente, 2 rin po ay bigla sa pagkalunod, at isa po sa landslide, and another isa po sa pagkalunod dito sa Southern Leyte. To make it 6, 3 lunod, 2 kuryente at isa sa landslide. Ano pong nangyari dito, sir? Lalo po dun sa landslide, hindi po nag-evacuate ng maaga? Wala pong forced evacuation or preemptive evacuation na naganap doon sa mga lugar na yon? Isa po itong landslide, specifically dito sa Cebu, Sambuan, Cebu, Bale, southern part po ito ng Cebu. Hindi po natin makuha pa yung exact na nangyari kung hindi nakapag-evacuate itong pamilya or itong biktima na ito, but marami po talagang nag-evacuate. Hindi natin makuha lamang yung exact na details kung paano po nagkaroon ng biktima sa pagka-landslide na ito. Sir, ano-ano po bang lugar ang mga pinaka-napuruhan itong bagyong Basyang? Pumasok po siya sa Siargao Island. Wala po tayong insidente dyan aside from pag-apaw lang ng mga ibang ilang ilog. Karamihan nakapag-evacuate. Ang meron po tayong talagang insidente ng pagbaha is dito sa Southern Leyte. May 4 po na bayan dyan kasama na yung Maasin City. And then landslides naman po dito sa Southern Leyte rin, yung dito sa Baang Maharlika, yung Sugod, yung mga usual na nagkakaroon ng landslide. At dito naman sa Cebu, itong Trans-Central Highway, itong medyo bulubundukin kasi ito, kaya prone talaga siya sa landslide. Yung mga pananim naman po, sir, or mga produktong pang-agrikultura, naapektuhan rin po ba nitong bagyong Basyang? Mayroon po tayong mga ilang na-receive na ulat, although wala pa po tayo yung report on the cost ng damages. We hope to receive all these reports today dahil kahapon po nagkaroon ng initial assessment nitong mga damages. Sir, yung dinaanan po ng bagyong Basyang, it's within the same area kasi sa Visayas din po ito. At sabi niyo po, tinamaan din po ang Leyte. Paano po ito nakaapekto doon sa rehabilitation efforts natin, particularly in Tacloban and other parts of Leyte, sir? Opo. Nung malaman po ng ating lokal pamahalaan, pamumuno na rin ng ating regional offices, ay nagkaroon po ng preemptive evacuation. So marami pong pamilya ang nag-evacuate dyan. Doon naman po sa rehabilitation, ang hinarap po kasi natin ngayon is yung construction ng mga bunk houses at yung clearing. So rehabilitation per se, wala pa po tayong sinasagawang pagtatayo ng mga infrastructures. So, doon lamang po ang maapektuhan itong construction ng mga bunk houses. Kung titingnan po natin, sir, ang kalagayan ngayon ng Tacloban, marami pa ring debris na nakakalat doon sa mga lansangan. Kanina lang nag-report yung aming kasamahan na si Mark Zambrano na marami pa ring mga barko na nakatiwangwang doon. Ano po ba yung nagiging problema, sir? Bakit nagtatagal po yung clearing operations at nalilinis totally itong lugar na ito, lalo na sa Tacloban po? Opo, katunayan po niya ay itong patungkol dito sa mga barko nga na sumadsad. Ay binigyan na po natin ng notice or yung nakipag-coordinate na po tayo sa ating DOTC and Philippine Coast Guard na siya pong nakakasakop sa mga yan. May naayos lamang po silang mga ilang issues like sa insurances na kagad naman pong tinutugunan na ngayon ng mga insurance companies. So, in the next, itong sa madaling panahon po ay
asikasuhin na po ito at para ma-salvage na po, ma-retrieve, makuha na po itong mga barko na ito, mga SMARTSAT. Pagdating naman po dun sa mga debris na nandun pa po sa mga lansangan, saan po tayo nagkakaroon ng problema? Bakit marami pa rin pong mga nakatiwangwang doon? Ang nakikita po natin ngayon is ito pong koordinasyon ng ating lokal na pamahalaan dahil nakikita po natin sa ibang bayan ay unti-unti na pong lumilinis or nalilinis, nakikita itong mga debris. Ang dito na lamang po sa Tacloban, siguro sa sobrang lawak nito at kulang yung mga gamitan ay may mga mangilan-ngilan pa pong may natitira mga debris na hindi pa nakiklear. Nangangailangan pa rin po ba ng relief goods yung ating mga kababayan sa Tacloban or kahit papano ay nakabangon na sila economically at nagpapatuloy na yung negosyo doon, sir? Hindi pa po tayo nag-stop, hindi pa po tayo tumitigil. Nangangailangan po sila ng relief goods. Ang consideration po natin dyan, base na rin dito po sa pag-aanalisa ng ating Department of Social Welfare and Development ay hanggang March, patusan po ng March. Dahil dyan pa po magkakaroon ng ani itong ating mga kababayan, cropping period, yung end of March. At by the time ay na-expect na kaya na po nilang makasustain sa kanil pong pamumuhay. So tutuloy pa rin po natin yung pamimigay, although hindi na po yung sold out. Right. May mga programs po na tulad po ng Cash for Work, Food for Work po na ipapamahagi or ibibigay na programa po ng ating pamahalaan. So hanggang March po, ang target natin na relief operations po dyan, sir? Opo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido Jr. Thank you, sir.